Ikaw ba ay may credit card at gusto mo itong ipa-close? Then this video is for you. Hello viewers! Welcome to my personal vlog. Lizzy here again for another video. And for this video, pag-usapan natin paano nga ba mapadaling may ipa-close ang ating mga credit cards. So kung ano man yung mga credit card na hinahawakan nyo at gusto nyo nang ipa-close dahil gusto nyo na nawala ng hassle. Kasi kahit nawala kang utang sa credit card, as much as hindi pa na-close, kailangan mo talagang magbabayad ng monthly finance charge. Sa lahat viewers, pinaka-importante talaga bago natin ipa-close yung ating account, dapat wala tayo munang utang dyan. So dapat kung meron ka mang utang dyan sa iyong credit card, dapat i-zero mo yan. So dapat bayaran mo talaga kung ano yung utang na inutang mo sa iyong credit card. So alam ko sa mga credit card holder, pinaka-problema talaga yung kung ano yung may concern tayo sa ating credit card. So usually nagpupunta tayo sa mga office ng mga bangko natin and nire-refer tayo sa customer service, which is yung mga customer service hirap din nating makontak dahil nga sa dami ba namang tumatawag sa kanila. Hirap tayo makapasok sa line ng customer service. Naranasan ko yan na ilang oras ako doon sa bangko dahil ni-refer lang ako sa customer service pag may concern ako regarding sa credit card, dahil yung mismong mga nandun sa office din ng bangko ko is hindi din makakasagot sa mga tanong ko. So in charge ng mga tao, kasi yung mga sa credit card kasi wala kasing, hindi lahat ng office merong assigned personnel para sa credit card. So in case na may problem ka, is nire-refer lang talaga nilang tatawag ka sa customer service, which is yung customer service hirap din ma-access. May mga office pala viewers na para lang talaga sa credit card, na makakausap talaga natin yung mga personnel na nagtatrabaho at naka-assign lang talaga sa credit card. So ito yung ginawa ko. Actually, nung nagpunta ako sa bangko viewers, if may concern ako, usually nire-refer nila ako sa customer service, which is tatawag ako. So yun din, naging useless yung mga time ko. Kasi nga, naabot ako ng 1 hour to 2 hours doon na naghihintay kung paano makakonect. Nakakonect ka na, hindi naghihintay ka na mawawala. Tapos, late na nila nasabi sa akin na meron palang isang office na for credit card only lang talaga. So, sa mga lugar natin, meron mga na-assign na mga offices na for credit card only lang talaga, na makakausap mo talaga yung tao na siya talaga yung na-assign sa credit card, na hindi na natin kailangang tatawag pa sa customer service. Kasi pag tatawag kasi tayo sa customer service, mas lalong tumagal kasi nga hindi tayo makakonect sa dami ng tumatawag. So yun yung ginawa ko. Nagpunta ako doon, dinala ko lang yung card ko, and then pinakita na wala akong utang. So sabi na tinatanong ka lang kung anong reason mo bakit i-close mo yung account mo, and then pagkatapos niyan wala, kinukuha lang yung details mo, and then sabi ng nag-assist sa akin is meron ba akong babayaran na last month finance charge, kung magkano yung i-charge ng bangko. And then okay na ako doon, makaka-receive daw ako ng text na close na yung account ko, which is hindi naman ako nakaka-receive ng text na close na yung account ko. So technically, hindi pala nila close yung account ko talaga, na hindi mo na ma-access forever. So parang yung account ko is naka-hold lang. So ayun, nabayaran ko na yung aking last finance charge June. Tapos nung nitong nakaraan viewers is meron ako ulit na receive na parang due. So dapat supposed to be, hindi na nagme-message sa akin si BDO dahil wala na nga akong pina-close ko na nga lahat. So nagpunta kami ulit doon sa bangko at tinanong. So sabi ng bangko pala na i-ignore lang kasi yung due pala na nakalagay is merong negative tas amount. So which is hindi ko nakita din, and of course hindi ko din alam. Mas better talaga na nagpunta kami sa bangko, and yun in-explain ng bangko na regular lang talaga every month nagsisend si BDO ng monthly finance charge, which is negative, wala ka daw namang babayaran, pero if gusto mong i-activate ulit ang card mo, magbayad ka lang ng 100 card for activation. So hindi talaga nila sinarado talaga yung account mo. So anytime pag gusto mong bumalik sa pagka-credit card, magbabayad ka lang ng 100 for activation again. Yun. So para sa akin is napakahirap may credit card kasi nga hindi mo makontrol minsan yung sarili mo, pero nasa sa atin naman yan. I hope this video nakatulong sa inyo. Thank you for watching.